Marahil po ay familiar kayo kay Francis Jane Crosby na nakapagsulat po ng 9,000 hymns. At sa sobrang dami nung kanyang naisulat na mga hymns, kailangan niyang magkaroon ng pen names para para hindi majority ng mga hymns ay nakapangalan sa kanya. At some na mga favorite ko po na mga hymns na naisulat ni Fanny Crosby is yung inaawit po natin madalas, Blessed Assurance, To God Be the Glory, All the Way My Savior Leads Me, He Hideth My Soul, at marami pang magagandang mga hymns na naisulat si Fanny Crosby. Pero kung bakit remarkable si Fanny Crosby, sa kabila po, sa dami ng kanyang mga naisulat na hymn, naisulat niya ito kahit siya ay isang bulag. Siya po ay isang bulag na manunulat, na author. At mayroon pong isang well-meaning preacher na nagsabi kay Fanny Crosby, ang sabi nitong preacher na ito, I think it is a great pity that the Master did not give you sight when He showered so many other gifts upon you. So nakakaawa daw si Fanny Crosby dahil sa kabila ng mga gifts na ibinigay sa kanya, yung gift of music, magaling siyang mag-compose, ang sabi ng preacher na ito, nakakaawa kasi hindi siya binigyan ng paningin. Pero ang sagot ni Fanny Crosby sa sinabing ito ng preacher, ang sabi ni Fanny Crosby, do you know that if at birth I had been able to make one petition, it would have been that I was born blind. Kapag daw may isa siyang petition na ihilingin before siya ipanganak, ihilingin pa rin niya, ipagpe-pray pa rin niya na siya ay ipanganak na bulag. Why? Sabi ni Fanny Crosby, because when I get to heaven, the first face that shall ever gladden my sight will be that of my Savior. Ito po yung kine-create ng Bibliyang pananampalataya. While nag-aantay si Fanny Crosby ng future glory kung saan makikita niya ang Panginoong Hesukristo sa beatific vision kung saan mabubuhay siya not just by faith but by sight. Makikita niya yung glory ng triune God in Christ. Pero yung future glory na yon, yung pananampalataya ni Fanny Crosby na yon, ay naka-affect sa kanyang present life kung saan siya ay nagginamit ng Panginoon upang magsulat ng mga magagandang hymns na inaawit natin ngayon. At ito po yung klase ng pananampalataya na kinikreate ng bagong tipan, na kinikreate ng salita ng Diyos, kung saan ito po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Sa ating pong binasa, yan po ay pumapatungkol na sa mga men of faith. Pero before po natin pag-usapan specifically sa kalooban po ng Panginoon, iisa-isahin po natin yung mga tinatawag na mga men of faith. Consider this sermon as an introduction bago natin pag-usapan specifically yung faith ni Abel, faith ni Abraham, ni Moses, and etc. Pero consider this as an introduction pag ginawa po natin yung mga specific na mga men na yon sa ating sermon. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong ginagawang series sa sulat sa mga taga-Hebreyo. Nakita po natin sa mga unang pangangaral na ang pinopoint, ang pinaka-theme ng author ay ang superiority ng Panginoong Hesukristo. At natapos po tayo sa huli nating pangangaral, sa last part po ng chapter 10, kung saan ipinakita po, bumalik siya doon sa kanyang primary theme ng warning against apostasy. At nakita po natin sa pangangaral na yon na mayroong external expression ng pagiging hypocrites. Specifically, ito po yung pag-absent sa mga gathering. Either ito po ay formal or informal fellowships. At hindi lang yon,
nakita rin natin na mayroong sure punishment for the hypocrites na dumadalo sa iglesia. Pero nakita rin natin na hindi natapos ang author sa warning. Natapos siya sa huling part ng chapter 10 sa pag-i-encourage na mayroong external confirmation ang mga totoong mananampalataya at nakita natin to sa pamamagitan ng progressive sanctification and particularly through their good works. Kaya sa kabila po ng mga tumalikod na, may mga tumalikod na sa kanilang kalagitnaan, pero ang sabi po ng author sa verse 34 ng chapter 10, sapagkat kayo'y nahabag sa mga bilanggo at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkasamsam sa inyong mga ari-arian, palibhasay inyong nalalamang mayroong kayong isang pag-aaring higit na mabuti at tumatagal. So makikita natin na hindi po magkahiwalay yung huling part ng chapter 10 sa chapter 11. Nakita nyo yung motivation ng mga mananampalatayang ito, kaya sila ay nanampalataya, nanatili, hinayaan nilang makuha yung kanyang mga ari-arian, dumalaw sila doon sa mga nakulong dahil sa persecution. Ang kanilang tinitingnan ay mayroon daw silang higit na ari-arian in the future na tumatagal. So ang kanilang motivation in their present life is their future hope. Kaya verse 36 again, sapagkat kailangan ninyo ng pagtitiis upang kapag inyong nagampanan ang kalooban ng Diyos ay tatanggapin ninyo ang pangako. Nagtiis ang mga mananampalatayang ito dahil doon sa hope nila na makikita nila ang Panginoon. At pagkatapos po ng mga encouragement na ito, ipinaliwanag na ng author, ano ba yung tinutukoy na future hope? Ano ba yung pananampalataya? At ito po yung teksto natin. Sabi po ng author sa verse 1, ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Marami pong mga factors kung bakit nangihina ang mga mananampalatayang ito, yung temptation na bumalik sa Judaism, yung persecution ng mga Romans. Pero para palakasin ang loob ng iglesyang ito, na maraming mga factors na umaatake sa kanila, natutok sa sila na tumalikod, ang ginawa po ng author ay ibinalik niya ang iglesia na ito sa ibig sabihin ng pananampalataya. Ano ba yung ibig sabihin ng pananampalataya? Of course, kasama po dito yung tinatawag natin na justification by faith alone, na tayo ay na-justify by faith alone. Pero ang pananampalataya po na sinasabi dito ay mas malawak pa sa justification by faith alone. Ito ay pumapatungkol sa pananampalatayang hindi lang sumasagot sa ating legal na problema sa batas ng Diyos, kundi ito yung pananampalatayang may epekto sa lahat ng bahagi ng buhay ng isang mananampalataya. Because the faith that justifies is also the same faith that sustains us in this life while we wait for the future glory. It is the same faith. Hindi lang yung faith natin is for our justification. Ito yung faith na nagpapanatili sa atin sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Kaya ang sabi ng author, again sa chapter 10 verse 38, quoting Habakkuk 2 verse 4, ngunit ang aking matuwid na lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya. Ang tinutukoy po doon primarily ay ang Panginoong Jesucristo. Dahil si Kristo lamang ang naging matuwid na lingkod. Even Christ Himself ay nabuhay sa pananampalataya while He is an omniscient God. Pero pinapakita rin ng mga salita ng Diyos na siya ay nabuhay sa pananampalataya. And because of our union with Christ, kung ano yung faith ng Panginoong Jesucristo, walang pagkakaiba,
may perfection yung faith ng Panginoong Hesukristo, pero sa atin ay hindi natin ma-attain yung perfection ng ating faith, pero dahil sa pakikisa natin sa Panginoong Hesukristo, itong totoong uri ng pananampalataya ay ipinagkaloob sa atin. At kaya po ang pwede natin pong makuha na mensahe mula po dito po sa Hebrews 11, 1-3 and 39-40, pagsasamahin po natin yung dalawang konsepto na ipinapakita ng mga text na ito, ito po yung ating mensahe. Ang pananampalatayang nakasalig sa salita ng Diyos at sa ginawa ng Panginoong Hesukristo sa bagong tipan ay katunayan ng mga pangako ng Diyos para sa hinaharap. At ito ay may epekto sa buhay ng mga mananampalataya sa kasalukuyan. The faith that is grounded in the Word of God and in the work of the Lord Jesus Christ in the new covenant is the assurance of God's promises for the future. And it has an effect on the lives of believers in the present. Ang sinasabi ko po dito, ang ating pananampalataya ay nakaugat sa salita ng Diyos, at yan po ipapakita natin sa lumang tipan, pero ito ay nakaugat din sa nangyari sa kasaysayan, in the resurrection, in the work of Christ to establish the new covenant. Pero hindi lang doon natatapos yung pananampalataya. Grounded sa Word, sa history ng cross event, at ito ay tumitingin din doon sa future glory, pero nagre-resonate din sa pangkasalukuyan nating pamumuhay. Ito yung klase ng pananampalataya na itinuturo dito ng author. Dalawang bagay po ang ating pwedeng makita sa mga text na ito. Una po, the sufficiency of the Old Covenant faith, the sufficiency of the Old Covenant faith, and secondly, the superiority of the New Covenant faith. Ibig sabihin, ang kasapatan at ang kataasan. Yun lang po yung dalawang keywords. Una po, pwede po nating makita dito, the sufficiency of the Old Covenant faith. Again, sabi po sa verse 1, ngayon ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Ang sabi po dito ng author, ang sabi dito, ang pananampalataya daw ay katiyakan, ebidensya, assurance ng mga bagay na inaasahan pa at hindi nakikita. Hindi po nito ibig sabihin na ultimately na hindi kayang makita ang pananampalataya. Hindi po yun ang ibig sabihin. Hindi rin po sinasabi ng teksto na ang pananampalataya ay walang pundasyon or blind faith kasi hindi nakikita. Maganda po natin itong tingnan sa ilang mga bahagi. Una, dapat po nating tandaan na may mga bagay na hindi nakikita, hindi pa nakikita dahil ito ay future pa. Hindi pa nangyayari. Kaya sabi nung text, katiyakan sa mga bagay na hindi inaasahan. Yun yung ibig sabihin na we live by faith. May mga bagay, not by sight. Hindi nun ibig sabihin na totally invisible yung faith, kundi may mga bagay na future pa. Kaya hindi po natin nakikita. Katulad po ng pangako ng Diyos sa panghinaharap. 1 John 3 verse 2, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. So may mga invisible future blessings na hindi pa natin nakikita dahil ito ay future. Ikalawa, bakit tinatawag na tayo ay, yung faith ay invisible? Dahil may mga bagay na hindi nakikita dahil hindi natin kayang makita. For example, yung Diyos. Espiritu ang Diyos. Because of the creator-creature distinction, never natin makikita yung essence ng Diyos. So, hindi natin yun kayang makita bilang mga creatures.
Hindi natin makikita ang Diyos, pero tayo ay nananampalataya that God exists. And that the God who exists is the God of the Bible. So yun yung foundation dito ng author. Sabi ng author, verse 3, sa pananampalataya ay naunawaan natin na ang mga sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos, anupat ang mga bagay na nakikita ay nagmula sa mga bagay na hindi nakikita. Again, hindi sinasabi ng author na ultimately ang faith ay invisible, kundi ang sinasabi dito ng author, yung ground ng faith ay hindi sa mga visible things. Yung ground ng faith ay galing sa invisible God at sa authority ng salita ng Diyos. At dahil nagsalita ang Diyos sa kanyang salita, tayo ay nagtiwala sa kanyang sinabi. Yun yung sinabi doon na yung mga naunang mananampalataya, naunawaan nila that God is the Creator dahil sa salita ng Diyos. Ito ay katotohanan rin sa atin. Tayo ay may katiyakan sa kanyang mga pangako na hindi nakikita. Dahil ang nagsalita nito ay isang makapangyarihan at hindi nagbabagong Diyos. At ang definition po na ito ng pananampalataya ay totoo sa mga tao sa lumang tipan at sa bagong tipan. Ang ginawa po ng author, sa kabila po ng mga doubts ng mga believer na ito, binigyan niya ng maraming cases, yung mga Old Testament men of faith, na pinapatunayan niya na itong mga taong ito ay nabuhay sa pananampalataya. Kaya sabi sa verse 2, tunay na sa pamamagitan nito ang mga tao noong una ay tumanggap ng patotoo. Tumanggap ng patotoo mula sa Diyos. Ang origin ng testimony ay yung salita ng Diyos, yung Diyos mismo. Kagaya po natin, ang mga tao sa lumang tipan ay naniniwala na ang Diyos ang lumikha ng sanlibutan. By faith, naniwala sila na yung God of the Scripture ang creator ng buong universe. At ito ay grounded sa salita ng Diyos. Ilan pong mga text na nagpapatunay nito. Nehemiah 9 verse 6, ikaw ang Panginoon, ikaw lamang, ikaw ang gumawa ng langit ng mga langit, pati ng lahat ng natatanaw roon, ng lupa, ng lahat ng bagay na naroon, ng mga dagat at lahat ng naroon, at pinapanatili mo silang lahat at ang hukbo ng langit ay sumasamba sa iyo. So, kino-confess ng mga tao sa lumang tipan ng Israel, by faith, naniwala sila that the God of the Scripture is the Creator. Pero hindi lang yun. Ang paniniwala na ang Diyos ang lumikha ay hindi hiwalay sa pananampalatayang ang Diyos din ang tagapagligtas. Sabi ng Isaiah 7 verse 14, kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Ibig sabihin yung mga testimony, yung mga signs, ay ang originator noon ay si Yahweh mismo. Narito, isang birhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki at kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. So nandoon na yung pangako, ang paniniwala ng mga tao sa lumang tipan, yung paniniwala nila that God is the powerful creator ay hindi hiwalay doon sa paniniwala na ang Diyos rin ay nangako ng tagapagligtas. At sa dalawang katotohanan na ito, yun yung sinasabi ng author, dito nakasalig ang pananampalataya ng mga tao sa lumang tipan. Ito ay nakasalig, naka-ground sa salita ng Diyos kasama ang mga pangako. And despite ng pagiging obscure ng revelation about Christ in the Old Covenant, pero dahil ito ay ground sa character ng Diyos at nagmula ito mismo sa bibig ng Diyos, ito ay may kasapatan upang magligtas sa kanila.
Sa kabila na malabo pa yung revelation, nakikita nila si Kristo sa pamamagitan ng mga sacrifices, nakikita nila si Kristo sa pamamagitan ng mga redemptive events like Exodus event, while in of themselves, hindi yun nagliligtas, but this all point to Christ. At sa kabila po ng obscurity ng mga revelation na ito, hindi doon sa understanding primarily nakaground yung faith nila, kundi sino yung nagbigay ng mga shadows na yon? Sino yung nagbigay ng salita na yon? At dahil doon, sapat ito upang sila ay iligtas. At ang pwede po nating point dito para sa atin na mga tao sa bagong tipan, our faith is sufficient when it is grounded in the Word of God. So, yung pong faith without the Word of God is not faith. Sufficient po ang faith kung ito ay nakasalig, nakatayo, grounded sa Word of God. This means that true faith is always grounded in the Word of God. Merong common distinction yung mga Reformed, yung tinatawag na assent, notitia, trust, or yung fiducia. While pwede nyo po siyang tingnan na ganon, but in biblical faith, walang ganong distinction. Kasi lahat ng uri ng faith na natanggap ng isang mananampalataya na nakaground sa salita ng Diyos is always true. Totoong pananampalataya. Because there is no true knowledge of God apart from special revelation. Wala pong totoong kaalaman, ulitin ko po, walang totoong kaalaman ng Diyos ng hiwalay sa salita ng Diyos. And I would say this, that all true knowledge of God is special and saving. Kaya po bilang mga Reformed, hindi po tayo naniniwala doon sa tinatawag na natural theology, na pwede kang magkaroon ng knowledge of God sa pamamagitan ng creation. We believe in general revelation, pero hindi ito hiwalay. Ang mag-i-interpret nito, ang mag-i-inform sa atin nito ay ang salita ng Diyos. At lahat ng mga ito ay tinatanggap natin by faith. Kaya po, mag-ingat po tayo sa mga paniniwala na hinihiwalay ang Diyos ng salvation and creation. Yun po yung pinaniwalaan ng mga lumang tipan. Naniwala sila na ang Diyos ay manlilikha, pero naniwala rin sila na ang Diyos ay tagapagligtas. Kaya yun po yung point ko, that all true knowledge of God is special and saving. Sabi ni Gordon Clark, a knowledge of God as the beginning and end cannot exist without a knowledge of God as Redeemer. Nor can we know God as Redeemer without knowing Him as the beginning and end of all things. Hindi mo daw pwedeng paniwalaan na ang Diyos ng Biblia ay creator. Pwede kang magkaroon ng true knowledge na yon, nang hiwalay sa knowledge about salvation. Ito yung faith, biblical faith, na itinuturo po ng author dito. At ito po ang naging buhay ng mga mananampalataya sa lumang tipan. Nanindigan sila sa mga pangako ng Diyos sa Kanyang salita, gaano man ito ka-obscure, nanindigan sila, naligtas ang mga mananampalatayang ito dahil sa pananampalataya nila sa parating na tagapagligtas, at ang paniniwala na ito ay nakaapekto sa kanilang pamumuhay. Madami pong case, si Abraham and Isaac. Diba, Sunday school, alam natin yung story. Ang tagal bago binigyan si Sarah at si Abraham ng anak. Tapos nung naipinanganak na si Isaac, biglang papatayin rin pala si Isaac. But because of faith, nag-trust doon si Abraham. At doon nag-provide pa rin ang Diyos ng lamb. Ibig sabihin, yung pananampalataya ni Abraham in the future, pag-aaralan po natin ito pag pumunta na po tayo dun sa part na yon, pero to make a case lang, pero yung pananampalataya ni Abraham
sa pangako in the future ay hindi hiwalay sa kanyang present life. At ang pwede pong simple na pwede nating makuha dito, sin to mortify, ang katamaran sa pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung ang pananampalataya pala natin ay nakaground, pinapalakas, ini-inform ng salita ng Diyos, huwag kayong magtaka bakit humihina ang inyong pananampalataya. Kung hindi nyo binabasa, hindi nyo pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Sabi ni John Owen, faith is that gracious power of the mind whereby it firmly assent unto divine revelation upon the sole authority of God, the revealer, as the first essential truth and fountain of all truth. So simple and ordinary para mapalakas po ang ating pananampalataya. Mayroon pong mga means of grace like baptism, Lord's Supper, prayer. But for now, dahil nasa text natin, para po mapalakas ang ating pananampalataya, pag-aralan, basahin, alamin po natin ang iba't ibang mga pangako ng Diyos para sa atin. Kaya bilang hamon at gospel cure, kung gusto nating lumago sa pananampalataya, very simple lamang, alamin at pag-aralan po natin ang mga pangako ng Diyos sa Kanyang salita. So yun muna yung simple natin na pwedeng makuha dito na application. Pag-aralan, alamin, maging aktibo tayo sa mga ministeryo ng salita ng Diyos. And secondly, the superiority of the new covenant faith. Pagkatapos po i-define ng author kung anong ibig sabihin ng pananampalataya, na ito ang katiyakan ng mga bagay na inaasahan in the future at sa paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita, nagbigay po ng iba't ibang case ang author kung anong pananampalataya sa buhay ng isang mananampalataya sa lumang tipan. Mag-cite lang po ako ng ilan, kagaya nung kay Abel sa verse 4, sabi ng author, sa pananampalataya, si Abel ay naglagay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito, siya'y pinuri bilang matuwid at ang Diyos ang nagpapatotoo sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanyang kaloob. And then sabi doon, patay na siya, gayon may nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. So ang sinasabi dito ng author, yung natanggap nilang obscure revelation in the form of mystery, yun po ay mode of revelation, hindi pa ganun ka-clear, pero sufficient. Sa kabila ng obscurity ng revelation, ang sinasabi po ng author, itong mga taong ito like Abel, ay nabuhay ng may pananampalataya sa Panginoon. At ito ay nakaapekto sa kanilang pamumuhay. Verse 36 ng chapter 11 pa rin, ang iba'y nagtiis ng pagkalibak at paghagupit at maging ng mga tanikala at pagkabilanggo. So, kahit sila ay nakaranas ng suffering, pero dahil sa pananampalataya, sila ay nag-persevere, sila ay nanindigan sa pananampalataya. Pero doon po sa ating second text sa verses 39 to 40, sa kabila po ng mga examples na ito, kinomend itong mga to, pero ang sabi po ng manunulat ng author sa verses 39 to 40, sabi po ng author, sa lahat ng mga ito, bagaman pinuri dahil sa kanilang pananampalataya, so kinomend, ay hindi nila tinanggap ang ipinangako. Yamang naghanda ang Diyos ng lalong mabuting bagay para sa atin upang huwag silang gawing sakdal na hiwalay sa atin. So, hindi po nito ibig sabihin na hindi po nila natanggap ang pangako ng kaligtasan. Sa halip, nalaman nila ang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng mga types and shadows. Hindi po nang ibig sabihin na hindi po sila naligtas, pero hindi kagaya ng bagong tipang pananampalataya na nasa fulfillment,
Ang sinasabi dito ng author, tinanggap nila yung revelation through types and shadows. Kaya sabi sa verse 1 ng chapter 10, yamang ang kautusan ay anino lamang ng mabubuting bagay na darating at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito. Kailanman ay hindi ito mapapasakdal ang mga lumalapit sa pamamagitan ng gayong ding mga alay na laging inihahandog taon-taon. Ibig sabihin, ang sinasabi doon ng author doon sa verse 40, walang perfection yung lumang tipan. Ang may perfection lamang ay yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa bagong tipan. Again, Hebrews 8 verse 5, sila'y naglilingkod sa anyo at anino ng makalangit na santuaryo pertaining to the Old Testament people, sapagkat si Jesus ay binalaan ng Diyos nang malapit na niyang itayo ang tabernakulo. Si Moses, tiyakin mo sa iyong gagawin ang lahat ng mga bagay ayon sa huwarang ipinakita sa iyo sa bundok. So, walang perfection yung lumang tipan. Ang sinasabi dito ng author, kinailangan, di ba, yung ating pong pinag-aralan dun sa Crooksmore's Inquiry, yung local descent ni Christ sa hell, ilang beses po tayo nag-aral doon, na hindi natin sinasabi na hindi naka-experience ng salvation yung Old Testament people, pero incomplete yung kanilang salvation na in the sense, dahil hindi pa nag-i-incarnate at nag-a-ascend si Christ sa heaven during those times, ang kanilang paglalagyan ay yung tinatawag na Abraham's bosom. Hindi sila dediretso sa presensya ng Panginoon dahil hindi pa natatapos yung mediatorship, hindi pa niya natatapos yung kanyang gawa as mediator. Nilagay sila doon sa tinatawag natin na upper Sheol. Wala po doong paghihirap, pinag-aralan natin, comfort from Abraham, sabi doon, inaantay nila Zechariah na they were the prisoners of hope. Pero nakita natin, Christ redeemed them. Nag-ascend si Christ. He led a host of captive. At doon na nakumpleto yung kanilang kaligtasan. Kinailangan ang bagong tipan para makumpleto yung kanilang pananampalataya. The old covenant people saw the coming Savior through types and shadows, but we, as new covenant people, we saw Christ as the substance of this promise of God. Nakita natin ang fulfillment nito. Stephen Charnock, the Old Testament people, they had the sun under a cloud. The New Testament, we New Testament people have the sun at noonday in its glory. Naglingkod ang mga tao sa lumang tipan sa anino, pero tayo ay naglilingkod na mumuhay sa katuparan. Kaya kung ang mga mananampalataya sa lumang tipan ay nakikita nila ang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng mga tipo at anino, tayo ay naranasan na ang mga pangakong ito ng Diyos noong si Jesus ay nagkatawang tao. Hindi na anino, kundi ang mismong Diyos, ang kaluwalhatian ng langit ay bumaba. Sabi again ng Hebrews 8 verse 6, subalit ngayon nagtamo si Kristo ng ministeryong higit na marangal, comparing sa lumang tipan, contrasting sa Old Covenant, yamang siya'y tagapamagitan sa isang higit na mabuting tipan na pinagtibay sa higit na mabubuting pangako. Incomplete yung pananampalataya ng lumang tipan. While sufficient yon para sila ay masave dahil grounded ito sa Word of God, pero superior ang bagong tipan dahil ito ay fulfillment. Kaya the faith in the new covenant is greater because it is the fulfillment of what was awaited in the Old Testament. The incarnation of Christ, His death, and resurrection. At ito po yung gusto kong i-point out sa inyo. Kung itong mga tao sa lumang tipan na ito, nanindigan sila, na naglilingkod sila sa mga types and shadows
sa context ng types and shadows, how much more tayong mga believer in the new covenant, greater dapat din yung pananampalataya natin. Ginawang realidad ng pananampalataya ang mga panghinaharap na mga pagpapala. Ginagawang realidad, present ng faith ang mga future blessings. For example, Ephesians 1:3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. So yung sangkalangitan po doon ay glory, future. But in Christ, yung future glory, yung heaven itself, ay dinala niya in the present. These are the blessings that Christ bought through His death and resurrection. Ang mga pagpapala na tinatanggap na natin, ay ito na yung mga pagpapala ng kalangitan dahil kay Kristo. Kaya kung may kinakausap ako dito na wala ka pa sa Panginoong Hesukristo, marahil ang buhay mo ay nilalaan mo kung paano mo mapapakain ang iyong mga anak, paano ka magpo-provide sa iyong asawa, gusto mo na magkaroon sila ng magandang future, commendable yun, maganda yun. Pero tandaan natin na even these blessings are just shadow ng true blessings in Christ. At kung ikaw ay wala pang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, sa tuwing nararanasan mo ang mga blessings na ito, wala kang takas sa puot ng Diyos. Dahil nararanasan mo ang kanyang shadow, yung shadow ng mga heavenly blessings. Kaya ang hamon sa iyo, magpatuloy ka na mag-provide for your family, magpatuloy ka na turuan mo ang iyong mga anak ng education, pero ang challenge is mas naisin mo yung higit na pagpapala na inaalok ng Ebanghelyo. At ito yung pagpapala na hindi nawawala. Ang sabi doon sa ating text sa Hebrews 10:36, nag-persevere ang mga taong ito dahil alam nila na mayroong mas marangal na mga pagpapala. Naisin mo ay ang pagpapalang espiritual, ang pag-aaring ganap, ang kabanalan, ang pag-aaring anak tayo ng Diyos. At ang paraan para tanggapin mo ang mga espiritual na pagpapala na ito sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesukristo. Siya lamang ang nakaabot sa mapamantayan ng Diyos. At yung uri ng pagsunod, si Kristo lamang ang pwedeng magbigay noon na hindi mo kayang ibigay. Either luluhod ka kay Kristo bilang hari at tagapagligtas, o luluhod ka kay Kristo bilang hukom at hari. Matatanggap mo ang puot niya. Pero ngayon ay panawagan ng biyaya, manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo. Pero tayo pong mga mananampalataya na ibinigay na ng Panginoon ang mga future blessings through Christ. At tayo po ay umaasa pa rin sa consummation nito, paglulubos nito. Romans 8:18, itinuring ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. At kagaya ni Pablo, ang pag-asa niya sa panghinaharap na kaluwalhatian ay nagkaroon po ng epekto sa kanyang pangkasalukuyang pamumuhay. Hindi futuristic si Pablo na nakikita niya na yung katapusan ng suffering ay doon lamang at siya ay mananatili na lamang sa kwarto at magpe-pray, maglo-Lord Supper. Hindi. Yung kanyang hope sa future reality, sa future blessing, sa glory, naka-epekto ito sa kanyang present life. Philippians 3 verse 8, higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo, Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. The Christ of the resurrection
is also the Christ of the consummation. Kaya wala pong pagkakaiba yung ating pagtingin sa dalawang mga events na ito. At ito rin po ang iniwang halimbawa again ng mga tao sa lumang tipan, kung paanong yung kanilang future hope ay nakaapekto sa kanilang present life. Hebrews 11:23 to 26 about Moses. Sa pananampalataya nang ipinanganak si Moises ay itinago siya ng 3 buwan ng kanyang mga magulang sapagkat kanilang nakitang maganda ang bata at hindi sila natakot sa utos ng hari. Sa pananampalataya nang nasa hustong gulang na si Moises ay tumangging siya'y tawaging anak na babae ni Faraon, na pinili pa ang mapasama sa kapihan ng bayan ng Diyos, mapasama sa kapihan ng bayan ng Diyos, kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan sa kasalanan. At ito po yung very striking. Kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo, kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat kanyang pinagtuunan ng pansin ang gantimpala. Ininterpret ng author ng Hebrews na nung si Moses, tumataka sila, tinulungan niya yung mga Israelites palabas sa Egypt, ininterpret po ng author, infallible interpretation ng Exodus event, ang nasa mind ni Moses. Sino? Si Kristo. Nasa mind yun ni Moises. Bagamat hindi pa nag-i-incarnate ang Panginoong Yesus, napakatagal pa, pero yung hope ni Moses na darating ang Messiah in the future, yun yung nag-motivate sa kanya upang tulungan ang Israel na makatakas sa kamay ng mga Egyptians. May epekto. Kaya tayo bilang hamon, tayo dapat ay namumuhay sa pananampalataya na nakasalig sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo habang inaantay natin ang araw ng kaluwalhatian. At ito po dapat ay may epekto sa ating pangkasalukuyang pamumuhay. Nakasalig sa ginawa ng Panginoong Hesukristo sa resurrection, may epekto sa present natin, yung future glory na mapapasa atin. Ang gusto ko pong specific na bagay na pwede po nating makita dito, yung mortification of sin, pakikibaka, pakikipaglaban sa kasalanan. Kaya po mas pinipili natin na magkasala dahil mas malapit po ang kasalanan. Mayroong malapit at immediate gratification ang kasalanan, kaya mas pinipili natin ito. Hindi kagaya ng langit na napakalayo pa. Nung naging post-mill ako, lalong lumayo ang pagdating ng lalong tumagal. Pero yung ating paniniwala, pananampalataya, ginagawang ng pananampalataya yung mga future blessings now. Kaya ang gospel cure po natin, faith makes future realities truly real to us. Yun yung sinabi ng author. Ang pananampalataya ay ang katibayan, kasapatan, katiyakan ng mga bagay sa panghinaharap. At tandaan po natin, gusto ko lang pong i-point out that true faith is not the absence of doubt. Hindi po ibig sabihin ng totoong pananampalataya ay hindi ka nagda-doubt, na wala kang pag-aalinlangan. But that despite your doubts and fears, the most important thing is who is the object of your faith. For true faith does not depend on the strength of our faith. Hindi po nakadepende yung faith sa strength on account of our faith, but on the strength and unchanging character of the ground and object of our faith. The Almighty, omnipotent, holy, loving, and gracious
triune God. Yung pananampalataya po, while ini-inform, pinapalakas natin ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos, pero yung strength po ng faith natin ay nasa strength ng object ng ating faith. While totoo po na yung living by sight ay mangyayari, belongs to the future glory, kung saan makikita natin ng mukhaan ang triune God in the person of Christ. Dahil siya ay nagkatawang tao, yun yung ating tinatawag na beatific vision. We will live by sight. Pero kagaya po ng aking sinasabi kanina pa, true faith ay hindi po absolutely invisible. We still have foretaste of it through the sacraments. Nagiging visible po yung faith sa pamamagitan ng ating mga sakramento. Even now, God makes His promises visible through the sacraments. And it deserves the assurance of the glory that we will receive. So, hindi ultimately invisible yung faith natin. Ang sinasabi lang ng author dito, yung ground ng faith natin ay grounded sa Panginoon, sa Kanyang salita. Pero yung expression nito ay nakikita po natin, particularly in the sacrament of the Lord's Supper, kung saan pinapakita na visible yung future blessings para sa atin. Foretaste of heaven and new heavens and new earth. Kaya ang mga principle na ito, kung hindi pala siya malayo, totally pinalapit, pinaordinary sa pamamagitan ng mga sacraments. At ang mga principle na ito ay maepekto lahat po sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Gaano man po kapangit ang sitwasyon ng ating bansa dahil sa korupsyon, hindi po tayo nabubuhay sa mga visible things. Ang ating pananampalataya ay hindi nakatayo sa mga nakikita kahit gaano pa ito kakurap. Tayo ay nakatindig sa mga pangako ng Diyos sa Kanyang salita. Habakkuk 2:14, "For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea." Sa kabila po ng pagkadismaya natin sa korupsyon ng ating bansa, ipinangako ng Diyos sa lumang tipan na ang buong universe, ang buong mundo ay sasakupin ng kaalaman ng knowledge ng Panginoon. Paniwalaan mo yan bilang mananampalataya. May takot ka sa kamatayan? Tayo po ay dumadating sa mga panahon na konting sumakit lang yung tenga ko, feeling ko may cancer na ako, or may takot ka sa death. Ano ang pangako ng Panginoon sa death? Romans 8:38-39, "For I am sure that neither death nor life." Sabi ni Apostle Paul, may takot ka sa death, hindi lang yan yung ibibigay ko sa iyo na assurance. "Nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord." Ibig sabihin, takot na takot tayo sa kamatayan, pero yung ibinigay na pagpapala ng Diyos in Christ ay higit pa sa buhay. Walang makapaghihiwalay, even angels, even yung future daw ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig natin sa Panginoon. Natatakot ka, nawawalan ka ng pananampalataya dahil yung common po sa atin, kawalan, nagkukulang tayo financially. Pero ano po yung binasa kanina na Deacon RV? Ang ating Ama ay nagkakaloob ng mabubuting bagay sa kanyang mga anak. Hindi niya bibigyan ng ahas ang buong humihingi sa kanya. And Matthew 6:30-33, "But if God clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you, O you of little faith?"
Therefore, do not be anxious, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Yung ating pagdadoubt po, ang factor po noon, nakakalimutan po natin ang salita ng Diyos. Ito yung mga dakilang pagpapala, pangako na ipinagkaloob sa atin. If familiar po kayo kay Hudson Taylor, siya po ay nabuhay noong 1832 to 1905. Siya po ay pioneer missionary sa China at siya po ay nagmisyon doon. In 1867, because of the harsh conditions in China, yung kanyang pong panganay na anak na si Grace ay nagkaroon po ng meningitis at namatay po noong siya ay 8 years old. And their son Samuel similarly died at the age of 6. Sabi dun sa account, in fact, of their 9 children, yung naging anak ni Hudson Taylor, ang nakasurvive lang until adulthood ay 4. Ibig sabihin, 5 yung namatay sa mga anak ni Hudson Taylor. Pero sa kabila po ng mga madilim na probidensya ito ng Panginoon, ang sabi po ni Hudson Taylor sa kanyang pagmimisyon, depend upon it, God's work done is God's way, will never lack God's supply. So ang Panginoon, pinagtiwalaan niya sa kabila ng mga dark providences na naranasan niya, nanampalataya siya, naniwala siya sa Panginoon. At i-relate ko po ulit sa Lord's Supper. Hindi lang po pinapatunayan ng Lord's Supper na totoo ang iyong kaligtasan. Pinapatunayan rin ng ating mga sakramento that our God is our Father. He will provide. Kung provide niya ang kanyang sariling anak, at nakikita natin sa banal na hapunan, at mamaya, mayroon po tayong ibabaptize, pinapatunayan niya. Ang mga sakramento na ito ay katunayan din na yung ating omnipotent God is also our Father na magpo-provide din ng ating mga pangangailangan sa araw-araw. At ito po dapat ang ating buhay bilang mga mananampalataya. Nakikita natin ang supernatural sa ating kaligtasan, sa ating kabanalan. Pero doon sa mga ordinary things, tandaan po natin na hindi yan hiwalay sa ginawa ng Panginoon. At dapat rin tayong manampalataya even dito sa mga ordinary things na ang Diyos ang magpo-provide habang inaantay natin ang araw po ng kaluwalhatian. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa inyo pong salita na hindi nagkakamali. Salamat po sa definition ng faith na hindi pala ito nakaground sa aming mga sarili, sa aming emotion. Ito ay nakaground sa iyo mismo bilang makapangyarihan and faithful God. At pinatunayan niyo po ang inyo pong katapatan sa pamamagitan ng resurrection, ng incarnation ng Panginoong Hesukristo. At mas pinapatunayan niyo rin po ito sa pamamagitan ng ordinary, ng banal na hapunan. At pinapatunayan niyo rin po ito sa pamamagitan rin ng pagpuprovide sa aming mga pangangailangan. Salamat po sa inyo pong mga salita na pwede pong mag-rebuke sa aming kawalan ng pananampalataya, magtuwid sa aming pagkakasala, at magbigay rin po ng comfort sa aming mga panghihina. Salamat po, Panginoon, na ang aming pananampalataya ay grounded sa inyo pong salita na hindi nagkakamali at grounded sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. At nawa ito po ang mag-mold, mag-motivate sa aming pamumuhay in the present habang inaantay po namin ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Gamitin niyo rin po ang simpleng pangangaral na ito upang iligtas ang mga wala pa sa inyo. Patuloy na magligtas po kayo sa aming kalagitnaan. Naniniwala po kami sa inyo pong mga salita
natatawagin niyo po ang inyo pong mga hinirang, ang inyo pong mga elect ng makapangyarihan. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong mga salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.